Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang angkan ng Bustamante ay kilala sa bayan ng Alimangaw dahil sa napakalaking naitulong nila sa mga mamamayan mula noon hanggang ngayon. Sa katunayan ay halos ituring na silang mga santo at santa sa bayan dahil sa kanilang kabaitan at pagiging mapagkawang gawa, lalo na noong unang panahon. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit hindi napapalitan ng Bustamante pagdating sa larangan ng politika. Palaging meron sa kanilang angkan ng naluluklok dahil talaga namang mahal sila ng mga taga-Alimangaw. Ang mga mamamayan sa nasabing bayan ay talaga namang pinagpala. Hitik sila sa pagdiriwang ng mga tradisyon. Bukod pa roon ay nagkalat din sa lupain ng iba't ibang klase ng paniniwala. Wala silang tinatangi, papakristyano, Muslim, Protestante o kung ano paman ay malaya ang sinuman kung ano man ang nais nilang panampalatayaan. Nagtataglay din ng bayan ng masaganang lupain, pamumuhay at magandang kapaligiran. Maraming tagong kwentong kababalaghan ang nasabing lugar, kaya naman napuno ito ng tradisyon na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy. 10 na ang nagdaang alkalde sa bayan ng Alimangaw at ang kasalukuyan ngayong namumuno ay si Siegfried Bustamante. 30 anyos lang nang siya ay mahalal sa kanilang lugar. Dahil sa impluwensya ng yumaon niyang mga magulang na sina Ginoong Fredo Bustamante at Ginang Zigayna Bustamante, ay napanalunan niya ang pagkaalkalde ng walang kahirap-hirap. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa Diyos. Pangalawa ay sa inyo, mga mamamayan ng Alimangaw. Kung wala ang biyaya ng may kapal at ang tulong niyong lahat, ay hindi ko mararating ang pwestong ito. Alam kong hindi lang dahil sa pagmamahal niyo sa aming pamilya, sa aking ama na dating alkalde kung bakit ako naluklok. Lahat ng to ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon at sa inyong mga Alimanggenyo. Makakaasa kayo na gagampanan ko at mas higitan pa ang nagawa ng aking Tatay Fredo. Dumagungdong ang malakas na tunog ng malalaking instrumento kasabay ng sigawan ng mga mamamayan. Pagkatapos magsalita, ay naglakad na papunta sa harap ng entablado ang makisig na bagong alkaldeng si Siegfried. Inayos pa niya ang kasuotan niyang gawa sa mamahaling klase ng telang nangingintab sa pagkakayumanggi. Napaka-elegante nito kung titingnan at sa bahaging dibdib at magkabilang dulo ng manggas at nakaukit ang simbolo ng kanilang bayan, ang alimango. Pagkatapos ay marahan niyang itinaas ang 2 kamay na ginaya ng mga tao habang hawak ang maliit na piraso ng telang may tatak ng kanilang bayan. Pakikisa ito bilang pagsasaya sa kanyang pagkakaluklok. Nilibot ng gwapong binatang alkalde ang buong entablado habang nakangiting kumakaway. Dahil doon ay lalong lumitaw ang taglay niyang karisma na lubos na ikinabighani ng nakararami, lalo na ng mga kababaihan, mapabata man o matanda. Muli, maraming salamat mga Alimangenyo. Sa ngalan ng Diyos at pakikisa sa pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan, isinusumpa ko sa bato na maglilingkod ako ng tapat sa aking lupaing sinilangan. Dahil sa sinabi niyang yon, ay may napahiyaw sa galak, may naiyak, may napatalon at napagulong pa sa sahig. Ganoon katindi ang epekto niya sa taong bayan. Iba talaga ang dating ni Siegfried sapagkat may iilan pang ang mga tao sa di kalayuan na isinisigaw ang pangalan niya bilang isang santo na sugo ng Diyos. Ganito rin ang naluklok ang kanyang ama, pero mas matindi ang pagkakaluklok niya sapagkat maraming tao ang tila sabik na sabik. Para silang mga bata na nag-uunahan sa kanyang atensyon, kaya kahit si Siegfried ay hindi rin makapaniwala sa naging pagtanggap ng mga mamamayan. Pagkatapos ng panunumpa, ay dinalaw niya ang puntod ng mga magulang at doon ay nanikluhod. Nay, Tay, sayang po dahil wala na kayo.
Hindi niyo po nakita kung gaano kasaya ang mga tao nang maluklok akong bagong alkalde. Tay Fredo, gagampanan ko po ng maayos ang tungkulin ko sa bayan. Ang dalangin ko lang po gabayan niyo ko ni nanay kung nasan man kayo naroroon. Umiyak ang binata sa tuwa at tanging si Mang Benito lang ang nakakakita sapagkat ang nasabing Ginoo ay matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Simula ng bata pa ay kilalang kilala na ni Mang Benito si Siegfried. Kaya kahit medyo may edad na ay hindi nila inaalis sa serbisyo ang Ginoo. Sa katunayan, bago pa mamatay sa aksidente sina Ginoong Fredo at Ginang Zignaya, ay pinagretiro na nila si Mang Benito pero tumanggi yun. Sadyang tapat siya sa pamilya Bustamante kaya hindi na rin siya nag-asawa pa. Inilaanan niya talaga ang buhay para sa nasabing pamilya. Senyor Siegfried, magtatakip silim na. Tumayo na ho kayo dyan at mag-ayos ng sarili. Kailangan na nating bumalik sa bansyon Maaga ka pang magigising bukas dahil marami ka pang gagawin at pupuntahan. Maraming salamat Mang Benito. Tayo na ho. Pagkasakay ng kotse ay nagbiyahe na kagad sila patungo sa mansyon ng mga Bustamante. Pagkapasok pa lang ng magarang bahay ay sinalubong na kagad siya ng isang matandang babae. Kahit may edad na yun ay hindi ganong halata dahil sa pagka-elegante ng pananamit noon. At ang higit na kapansin-pansin ay ang porselas nitong nagniningning dahil sa mapulang bato. Malamyang pinagmasdan ni Siegfried ang nasabing matandang babae nang humiti lang sa kanya. Pagkatapos ay magkasunuran silang naglakad papunta sa malawak na sala. Hindi pa naman nakakaupo ay nagwika na kagad ang binatang alkalde. Anong ginagawa niyo rito, Doña Inolva? Nagsadya na ako dito para batiin ka ng personal dahil ikaw na ang bagong alkalde ng Alimangaw. Hindi kasi ako nakadalo kanina sa pagtitipon sa bayan dahil dito na ako dumiretso. Salamat. Nabati niyo na po ako. Papwede na po kayong umalis. Ikaw naman, Siegfried. Ang ibig kong sabihin ay Mayor Siegfried. Halos kauupo ko lang. Magkwentuhan naman muna tayo. Naririnig mo ba ang sarili mo, Doña Inolva? Makikipagkwentuhan ka sa akin? Seryoso ko ba sa sinasabi mo? Hindi pa rin nalilimutan ng pamilya namin ang mga ginawa nyo. Kaya huwag ka na magpanggap na okay lang ang lahat. Makakalis ka na. Utang na loob. Huwag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo na makipag-usap o makipag-ayos. Dahil wala kang mapapala. Kailangan ko matulog ng maaga ngayon. Marami akong asikasuhin bukas. Mayabang ka rin katulad ng tatay mo. Akala nyo siguro habang buhay kayo mga Bustamante na nasa itaas? May araw din kayo. Ang kapal naman talaga ng mukha mo na magbanta sa mismong pamamahay ko. Pasalamat ka na lang talaga at may galang pa ako kahit papano. Wala lang din ako ngayong panahon na unahin ang katulad mo. Kaya umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga tauhan ko. Mang Benito, pakisamahan na nga yan sa labas. Kagad lumapit ang matandang lalaki at nangahawakan na nito ang donya ay kinabigyo ng kamay niya. Sinamaan niya rin ang tingin ng binatang alkalde bago mag-isang lumabas ng mansyon. Napabuntong hininga na lang si Siegfried habang napapahimas ng noo. Pagkalaon ay binalingan niya ang katiwala bago muling magbigkas. Mang Benito, kung po pwede po sana pakisabihan ng mga gwardiya na kapag bumalik pa ulit si Doña Inolva, wag nang nilang papapasukin ha. Sige, senyor. Ako na ang bahala sa kanila. Pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ipapahanda ko na rin kay Emilia yung hapunan ninyo. Sige, maraming salamat po. Pag-alis na matandang lalaki ay tumayo na si Siegfried at naglakad papunta sa kanyang silid. Isinilampak niya ang sarili sa malaking kama at saka tumitig sa puting kisame. Nag-iisip kung magiging kasing husay niya ba ang ama sa pamamalakad sa bayan ng Alimangaw. Napangiti na naman tuloy siya ng mapait matapos maalala ang mga magulang.
Namatay sa malagim na trahedya sina Ginoong Fredo at Ginang Signaya noong nakaraang taon. At ang hinihinalang dahilan ng aksidente ay ang vice alkalde na si Ginoong Lito Lapida at ang asawa niyang si Doña Inolva. Kaya ganun na lang ang galit ni Siegfried sa mga Lapida. At dahil sa maimpluwensya rin ng mga yon, kaya walang nakitang ebidensya na sila ang may pakana. Mabuti na lang din talaga ay nanalo ang binata ngayon sa pagkaalkalde dahil may pagpapatuloy na niya ang paghahanap ng hustisya para sa mga magulang. Nay, tay, wag po kayo mag-alala. Kahit matagalan, pinapangako ko pong makukuha natin ang hustisya. Mananagot po ang dapat managot. Natigilan na siya sa pagkausap sa sarili nang marinig ang pagkatok ng kasambahay na si Milya. Binuksan niya kaagad ang pinto at tumambad na nga sa kanya ang magandang binibini. Pagtango ay naiilang tong pumasok ng silid na kaagad dumiretso sa lamesa at inilapag ang pagkain. Nagtanong lang yon kung meron ba siyang kailangan at ang makumpirmang wala na ay lumabas din kaagad ng silid ang dalaga. Napangiti lang si Siegfried nang makita niya ang nasabing kasambahay. Simple lang ang dalaga, pero hindi maitatanggi na maganda siya. Kaya marami rin sa mga trabahador sa mansyon ang nagkakagusto sa kanya. Kung tutuusin, kung di lang siguro siya kasambahay, ay baka natipuhan na rin siya ng binatang alkalde. Pagkasara ng pinto, ay nagsimula na siyang kumain. At dahil pagod at tinaantok na rin, kaya hindi na niya inubos ang pagkain. Uminom lang siya ng tubig at saglit na nagpahinga bago matulog. Kinabukasan, katulad ng inaasahan ay marami nga kagad ang inasikaso ang binatang alkalde. Gustuhin niya man sanang magpahinga pa ng mahaba-haba, pero kailangan na niyang gampanan ang naiwang tungkulin ng ama sa kanilang bayan. Inabot siya ng takip silim sa munisipyo at nang pauwi na ay meron siyang nabalitaan mula sa mga manggagawa. Mang Benito, nakumpirma niyo po ba kung totoo yung balita? Oo, senyor. May mga nagprotesta nga roon sa sakahang pagtatayuan ng bagong ospital ng bayan. Ang akala ko ba, sumang-ayon na mga taga roon na matapyasan ng bahagya ang sakahan. Siguradong kagagawa na naman yan ng mga lapida ni Doña Inolva. Malamang, inudyukan o binayaran niya mga taong nagpuprotesta na yon. Hindi pa rin talaga siya tumitigil sa mga pinaggagawa niya kahit nagsisimula na ang karma sa asawa niya. Nasabi yun ni Siegfried sapagkat nito lang nakalipas bago maganap ang eleksyon ay inatake sa puso si Ginoong Lito Lapida. Ito rin ang isa sa dahilan ng pagkapanalo ng binata sa laban. Naisip din kasi ng karamihan sa mga Alimangenyo na paano pa makakapagserbisyo ang taong nakaupo na sa wheelchair. Mang Benito, mauna na kayo umuwi sa bahay. Meron lang akong importanteng dadaanan. Senyor, maaari ko bang malaman kung saan kayo pupunta? Para hindi na ako mag-alala at mapuntahan kayo kagad kung sakali. Hindi nyo na kailangan mag-alala sa akin, Mang Benito. Pero para mapanatag ka, sasabihin ko na kung saan ako pupunta. Kailangan kong bisitahin si Dominador. Senyor, anong binabalak nyo? At bakit kayo makikipagkita sa taong yon? Mapanganib siyang tao. Alam niyo naman na kilala siya sa pagiging tuso at isa siyang mangkukulam. Dapat, noong ko pa talaga ginawa ito, Mang Benito. Noong namatay ang mga magulang ko, minsan na siyang lumapit sa akin para udyukan akong turuan ng leksyon ng mga taong sangkot sa pagkamatay nila nanay at tatay. Ngayong nasa tamang posisyon na ako, ito na rin siguro ang tamang oras. Siguradong hindi matutuwa ang mga magulang nyo. Pakiusap, senyor. Huwag na kayong tumuloy pa roon. Sisirain lang ng taong yon ang buhay at ang magandang reputasyon ng mga Bustamante. Huwag po kayo mag-alala, Mang Benito. Di naman ako kasing mangmang ng ibang mga tao. Kaya ko rin maging tuso. Paano kung may makakita sa iyong pumunta roon? Baka magkaroon lalo ng dahilan ng mga lapida para mapabagsak ka, senyor. Hindi na umimik ang binatang alkalde. Tumingin na lang ito ng malungkot sa matandang Ginoo bago maglakad palabas ng silid.
Napabuntong hininga na lang tuloy si Mang Benito sapagkat alam niyang hindi na magbabago ang isip na kanyang amo. Kilalang kilala na niya ito dahil bata pa lang ay kasakasama na niya ang binata. Kaagad na ngang tinungo ni Siegfried ang bahay ni Dominador na nasa pinakaliblib ng bahagi ng Alimanggaw. Pasado 7:00 ng gabi, nakatayo ang binatang alkalde sa tapat ng nilulumang barong-barong ni Dominador. Doon pa lang ay naririnig na niya ang malalim na boses ng Ginoo na patawa-tawa at parang merong kinakausap. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago malakas na nagsalita. Dominador! Wag kang sumigaw! Naririnig kita! Paglabas ng Ginoong nasa edad 40 ay nakangisi yun habang nakatingin kay Siegfried. May kailangan ako sa'yo. Alam ko. Kaya ka nga nagpunta rito, di ba? Ang sinasabi ko lang, huwag kang sumigaw dahil naririnig naman kita. Gusto mo bang makahikayat ng mga hindi pangkaraniwang nilalang sa paligid? Wala akong panahon makipagtakutan sa iyo. Ganyan ba makiusap ang isang bustamante ng merong kailangan sa akin? Papapasukin mo ba ako o sinasadya mong may makakita muna sa akin? Ikaw naman, Mayor Siegfried. Alam mo namang walang nagpupunta sa lugar na ito lalo na kapag ganitong kumakagat na ang dilim. Halika, tumulik ka sa akin munting barong-barong at pag-usapan natin ang gusto mong mangyari. Bago pa matapos ng lalaking mangkukulam ang pagsasalita, ay naglakad na papasok sa loob ng bahay ang binatang alkalde. Umupo kagad yun sa isang gilid at hinintay na makapasok ang may-ari ng bahay na pangisi-ngisi lang. Sa tabi ng inaasahan kong pupunta rito, akalain mo nga naman na ikaw pa na hindi ko inaasahan ng darating? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Dominador. Alam naman nating pareho na ayaw sa iyo ng mga magulang ko. Hindi ko rin gustong magpunta rito pero inuubos ng mga lapida na yon ang pasensya ko, lalo na si Doña Inolva. Ibig sabihin ba nito tinatanggap mo na ang alok ko? Oo. Pinapaalala ko lang sa iyo kung naiintindihan mo ba ang konsekwensya ng gagawin natin. Oo, naiintindihan ko. Kung ganon, handa ka na ba magkaroon ng totoong kapangyarihan na hindi lang mamahalin ng mga taga-Alimanggaw, kundi katatakutan din? Handa na ako. Sige, akin na mga palad mo. Naglahad si Siegfried ng mga kamay at walang sabi-sabi yung hinuwaan ng maliit na kutsilyo ni Dominador. Nagulat ang binatang alkalde, pero ipinaliwanag din ng mangkukulam na kasama yon sa pagsasagawa ng ritual. Lahat ng ginagawa nating kahilingan sa mundo ay palaging merong kapalit. Dahil itong totoong patakaran ng pagbabalanse ng mundo. Kung may nakararanas ng swerte sa lugar na ito, sa kabilang dako naman ng mundo ay panay kamalasan ang nangyayari. Hindi yung basta nangyayari lang. Parte yon ng pagbabalanse. Kaya ang pag-aalay mo ng sariling dugo ay parte ng sakripisyo para mangyari ang hinahangad mo, Siegfried. Wala akong panahong makinig sa mga paliwanag mo. Gawin mo na lang kung anong dapat gawin para makauwi na ako. Sigurado kang ayaw mong marinig? Kung ano man ang mga yon, tatanggapin ko at haharapin ng mag-isa. Ako mismong mananagot ng mga bagay na ako rin naman ang gumawa. Kung ganyan ang desisyon mo, di sige. Nang pumatak na ang sapat na dami ng dugo sa maliit na mangkok, ay kaagad binudbura ni Dominador ng ubod ang sugat. Tumigil kaagad ang pagdurugo at pagkatapos ay sakayon nilagyan ng dahon bago binendahan ng itim na tela. Inihanda lang ni Siegfried ang sakit habang pinagmamasdan ng sunod na ginagawa ng lalaking mangkukulam. Maya-maya pa, gamit ang dugo ay nagpinta ng simbolong bituin si Dominador sa lamisita. Sa bawat kanto ay tinirikan niya ng kandilang itim at sa gitna ng pinakasimbolo ay inilapag niya ang mangkok na may dugo. Pumikit ka. Ilingin mo sa isip mo ang gusto mo mangyari. Didilat ka lang kapag sinabi kong pwede nang dumilat. Magsisimula na ako sa orasyon. Ano, handa ka na ba? Kanina pa ako handa.
Napangiti na lang ang lalaking mangkukulam bago magsimula sa pagbigkas ng mga orasyon para sa kanilang binabalak. Pagkatapos sabihin ni Dominador ang orasyon, ay biglang may kung anong mabigat at nakakakilabot na puwersang lumukob sa buong dampa. Nanayo ang mga balahibo ni Siegfried pero hindi niya ito masyadong pinansin. Nakasentro kasi ang utak niya sa pagganti sa mga lapida kaya halos hindi na niya alintana tung mga nangyayari. Pagkalaon ay binalot ng matinding lamig ang buong barong-barong hanggang sa tila matipon yon sa kanilang kalagitnaan. Maaari ka na dumilat, Mayor. Pagdilat ng mga mata ay tumambad kagad sa paningin ng binatang alkalde ang dugo sa mangkok na parang kumukulong tubig. Maya-maya pa ay nangitim to hanggang sa may usok na mabuo at naglaho na lang sa kawalan. Oh, anong nangyari? Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang hiniling mo kanina ay matutupad na yon. Ang kailangan mong isipin sa ngayon ay ang konsekwensya ng mga hiniling mo. Sinabi ko na sa iyo kanina, hindi ba? Na ang lahat ng bagay ay merong kapalit bilang pagpapanatili ng balanse. Hindi mo na kailangang ulitin sa akin yan. Sinabi ko naman sa iyo na handa akong harapin ang mga yon. Kung ganun makakawi ka na. Muli, binabati kita bagong alkalde sa bayan ng Alimangaw. Nawa mahigitan mo ang mga nagawa ng iyong ama dito sa ating bayan. Umismid lang si Siegfried saka naglapag ng sobrang may pera bilang bayad. Natawa lang ang mangkukulam na makita yung kaya napakunot ng noo ang binata. Hindi ko kailangan yan. Sapat na sa akin ang nakapagbigay ng tulong sa pinakamamahal kong alkalde. Maring di mo kailangan yan pero tumbahay mo. Kailangan mo nang ipaayos. Pagkatapos sabihin niyo na lumabas na ng barong-barong si Siegfried at kaagad umuwi na sa mansyon. Naabutan niyang naghihintay si Mang Benito sa malawak na sala kaya saglit siyang huminto roon para kausapin ang matandang Ginoo. Bakit gising pa ho kayo, Mang Benito? Hinihintay talaga kita, Senyor. Ano nangyari sa kamay mo? Talaga bang nakipagkasundo ka na sa taong yan? Huwag ka mag-alala, Mang Benito. Walang mangyayari masama. Hindi ako basta-basta magpapauto sa taong yon. Sige na ho, matulog na ho kayo dahil marami pa tayong pupuntahan bukas. Malungkot lang na minasda na matandang lalaki ang kanyang amo habang papunta sa silid nito. Kinabukasan ay naging abala na naman sa maraming bagay ang bagong alkalde. Natapos ang kanyang araw sa pagbisita sa mga proyektong naiwanan ng kanyang ama noong nakaraang taon. Nabinbin kasi ang mga to matapos saglit na humalili si Ginoong Lito Lapida pagkamatay ng dating mayor. Ngayong termino na niya ay siya na ang magpapatuloy ng nasimula ng ama. Pero siyempre, hindi papayagan ng mga lapida ang tungkol dito kaya gumagawa sila ng mga kapamaraan para sirain ang reputasyon ng mga Bustamante. Napailing na lamang si Siegfried nang may nagatid na naman sa kanya ng hindi magandang balita. Alam niya kasing sinasabotahin na naman ng mga kalaban at politiko ang kanyang proyekto. Hay nako, may mga politiko talagang napakarumi kong gumampan para lang marating nila ang hinahangad na pwesto. Ano kaya ito nakakayanan ni tatay? Samantalang ako, kumukulo na kagad ang ulo ko sa mga lapida na yan . Kailan pa iepekto yung sinasabi ni Dominador? Langya mukhang naisan ako ng taong yun . Tama nga si Mang Benito. Napakatuso niya. Pero humanda siya kapag walang naging magandang resulta. Sa dami ng dugong nawala sa akin, nasugatan pa itong mga kamay ko. Hindi po pwedeng walang magandang balik ang mga ito. Ilang linggo pa ang hinintay ni Siegfried nang biglang pumutok ang balita na nagpangiti at nagpabuo ng kanyang araw. Kaninang umaga kasi ay muling inatake sa puso si Ginoong Lito Lapida at hindi na to nakaligtas pa. Ngayon ay nagdadalamhati ang buong lapida dahil sa nangyari. Kinagabihan, pagbalik ng binatang alkalde sa mansyon ay kinausap ulit siya ng masinsinan ni Mang Benito.
Nabalitaan mo na ba yung nangyari sa dating alkalde, senyor? Oo, Mang Benito. Nagpadala na ang munisipyo ng bulaklak sa mga lapida at nagpaabot na rin ako ng pakikiramay. May kinalaman ka ba ron? Anong klaseng tanong yan, Mang Benito? Mukha ba ako mamamatay tao? Aaminin ko na hindi ako nalungkot sa nangyari. Pero hindi naman ganun kahalang ang kaluluwa ko para pumatay ng tao. Nabalitaan niyo po bang inatake siya sa puso? Ano naman ang kinalaman ko ron? Nakipagkasundo ka sa mangkukulam. Ay nako, tama na nga ho, Mang Benito. Simula ngayon ayaw ko nang babanggitin yon tungkol sa bagay na yan. Pasensya na, senyor. Hindi na kumibo ang binatang alkalde. Nagdire-diretso na lang to hanggang makarating sa loob ng kanyang silid. Pagiga sa kama ay bigla na lang siyang napahawak sa dibdib. Sa unang pagkakataon kasi ay nakipag-usap siya ng pabalang kay Mang Benito. Iginagalang niya ang matandang Ginoo kahit siya ang amo nun. Isa pa ay parang magulang na rin ang turing niya rito lalo na ngayong patay na ang kanyang mga magulang. Bumangon siya para sana kausapin si Mang Benito at tumingi ng pasensya nang biglang may kumatok. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad si Milya dala ang kanyang hapunan. Pinapasok niya ang dalagang kasambahay na nagtuloy-tuloy hanggang sa mailagay sa lamesa ang mga pagkain. At habang nakatingin dito ay bigla na lang siyang nakaramdam ng init ng katawan. Kaya bago lumabas ang babae ay nagulat yun sa kanyang ginawa. Niyakap nga kaagad ni Siegfried si Milya na pinilit pang kumawala noong una. Subalit nang sikilin na niya ng mainit na halik ang labi nito, ay hindi na nanlaban ng dalaga. Nagpatangay na lang yun sa nagiinit na kalamnan ng kanyang amo hanggang sa may mangyari ng hindi nila inaasahan. Magmula na may mangyari sa kanila nung gabing yon, ay madalas na tong nauulit. Hindi napapansin ni Siegfried ang sarili na tila nahuhumaling siya sa makamundong nasa ng laman. At pagkaraan ng isang linggo, matapos mailibing si Ginoong Lito Lapida, ay muling nagsalubong ang landas ni Siegfried at Doña Inolva. Nakikiramay ako, Doña. Nakikiramay ka? Ang tigas din ang pagmumukha mo, Siegfried. Kung hindi ko ba alam, tuwang-tuwa ka pa sa nangyari sa asawa ko. Di ba, ito naman ang gusto mo? Gusto ko makapagiganti sa ginawa niyo sa mga magulang ko, pero hindi sa ganitong paraan. Ilang beses na namin sinasabi sa iyo na wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi kami mamamatay tao. Patas kaming lumaban kaya wag na wag mong ipipilit na may kinalaman kami sa alkalde. Hindi na importante kung may kinalaman kayo. Patay na si Ginoong Lito at ikaw nananatiling buhay. Kaya magpasalamat ka na lang din. Ngayon pa lang, lumalabas na ang totoong kulay mo. Malayong malayo ang ugali mo sa tatay mo. Napaismid na lang si Siegfried bago tuluyang umalis sa lugar na yon. Pagsapit ng gabi, mag-isa ulit siyang nagtungo sa barong-barong ni Dominador. Sa labas pa lang ay nakangiti na ang Ginoo pero kabaliktaran noon ang hilatsa ng mukha ng binatang alkalde. Bakit parang hindi ka masaya, mahal kong alkalde? Wala nang isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Kaya dapat maging masaya ka ngayon, hindi ba? Hindi ko sinabing patayin mo si Don Lito. Patayin ko? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ikaw humiling na mga bagay na yon. Wala akong hiniling na ganun. Huwag ka nga magpatawa, mahal kong alkalde. Lahat ng nangyari ay base lang sa kung anong gusto mo. Wala akong ambag sa pagpatay mo kay Don Lito. Lahat ng yon ay ikaw ang gumawa. Tinulungan lang kitang kumonekta para matupad ang hiling mo. Pero wala akong Hiniling mo man yan o hindi. Hindi mo na rin naman may babalik ang buhay ng namatay na. Hayaan mo na lang ang mga yon. At sa halip na magreklamo ka, bakit hindi mo na lang subukang humiling ulit? Nararamdaman kong natatakot kang baka hindi magampanan ng maayos ang pagiging alkalde sa Alimangaw. Marami ang umaasa sa iyo na mas mahihigitan mo ang tatay mo. Pero alam mo sa sarili mong mahihirapan ka.
Bakit hindi ka na lang ulit tumiram ng kaunting lakas o kapangyarihan? Ang kaunting dugo mo bilang sakripisyo ay sapat na para makapaglingkod ng tama sa buong bayan. Napakuyom na lang ng kamay ang binatang alkalde habang pinag-iisipan ng sinasabi ng nambubuyong mangkukulam. Mariinang tumanggi ang kanyang isip pero sa kabilang banda rin ay may malakas na tinig na naguudyok sa kanya na muling makipagkasundo sa kadiliman. Tila nagtalo tuloy ang parte ng mabuti at masama sa kanyang isip. Tama ang sinabi niya, Sig. Mas magiging makapangyarihan ka kapag muli kang sumubok. Walang mawawala sa iyo sa halip ay lalo ka pang matadagdagan. Hindi lang ng kalaman, kundi ng kapangyarihan. Huwag, tumigil ka, Siegfried. Kapag nagpatuloy ka magpauto, baka hindi ka na makalis pa at lalong malunod sa pagkakasala. Tatayo na lang ba tayo rito sa labas, mahal kong mayor? Hindi maganda kung mayroong mga tao makakita sa iyo rito na nakatayo sa tapat ng bahay ko. Diba, yun ang sabi mo nun? Napabuntong hininga si Siegfried bago maglakad papasok sa loob ng barong-barong. Sa huli ay naudyokan pa rin siya ng kasamaan sapagkat ang totoo, simula nang gawin niya yon, 1 linggo ang nakalilipas ay tuluyan na siyang nasilo ng kadiliman. Matapos muling makipagkasundo, pagbalik sa mansyon ay muli siyang nakipagniig kay Milya. Kahit nangangayaw-ngayaw na ang dalagang kasambahay, ay hindi niya to binigyan ng pagkakataong makahindi. Medyo nagiging marahas na siya habang nakikipagtali kaya kinakabahan na rin ang dalaga. Lumipas pa ang mga araw, katulad ng hiling ni Siegfried sa kasunduan, ay mas labis siyang minahal ng mga taga-Alimanggaw. Subalit habang tumatagal ay unti-unti na ngang nag-iiba ang kanyang asal na napapansin na rin hindi lang ni Mang Benito kundi ng iba pang nasa loob at labas ng mansyon. Naging mainiti ng kanyang ulo, arogante at tila nalulong sa matinding nasa ng makamundong tawag ng laman. Hindi na lang siya nakontento sa pakikipagtalik kay Milya. Tuwing gabi ay nagpapadala siya ng babaeng bayaran sa kanyang silid upang punan ng kanyang kahalayan. Sa bawat araw na nagdaraan, ay dumarami ang mga babaeng dumaraan sa palad ng binatang alkalde. Mas tumindi ang tawag ng laman niya na nag-uudyok upang gumawa ng hindi nakalulugod na bagay. Isang gabi, dahil nagkaroon ng aberya ang sasakyan na lula ng 2 babaeng pinapupunta niya sa mansyon, ay hindi nakapunta ang mga iyon. Naggalit si Siegfried at nagwala kaya dali-daling nagtungo sa kwarto ni Mang Benito para siya ay pakalmahin. Senyor, bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Pakiusap ko ba baka muna? Paano ko kakalma, Mang Benito? Ang tatanga ng mga taong nasa paligid ko eh. Huminahon ka muna, senyor, dahil natatakot na sa iyo ang ibang mga kasambahay. Bay dapat lang na matakot sila sa akin. Dahil kung di sila matatakot, ibig sabihin mahina akong leader. Kapag may takot sa iyo ang isang tao, may papakita mo kung gaano ka makapangyarihan. Hindi ganyan ang itinuro ng mga magulang mo pagdating sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Nakikiusap ako, Siegfried. Itigil mo na ang pakikipag-ugnayan sa dominador na yon. Nilalaso niya ang utak mo. At bakit ako makikinig sa iyo, Mang Benito? Sino bang amo sa ating dalawa, ha? Hindi nakapagsalita ang matandang Ginoo. Dahil tila nanilisik na ang mga mata ni Siegfried na akala mo ay isang mabangis na hayop. Nakakalimutan mo na yata ang posisyon mo sa bahay na to, Mang Benito. Paumanhin, senyor. Sige na, lumabas ka na at tawagin mo si Milya. Kailangan ko siya ngayong gabi. Mag-ayos siyang mabuti at maglinis ng katawan bago pumunta rito dahil may gagawin kami. Pagtango ng matandang lalaki ay dali-dali yung lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto ay bigla na lang napahawak si Siegfried sa kanyang dibdib, sapagkat nakaramdam siya ng matinding kabigatan matapos mapagsalitaan ng hindi maganda si Mang Benito. Naguguluhan siyang napaupo sa kama habang pinag-iisipan ng mga sinabi kanina. Bakit ko sinabi yung kay Mang Benito? Paano ko nagawang sabihin ng mga yun sa kanya? Ano ba itong nangyayari sa akin? Tumingin siya sa malaking salamin at gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang sariling refleksyon na tila ibang-iba na ang dati kumpara noon. Napalunok na lang siya ng laway habang tila nalilito sa mga nangyayari.
Gusto niyang pigilan kanina ang sarili na magbigkas ng hindi magagandang mga salita. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi niya naman makontrol ang bibig. Para bang kusa na lang tong naglalabas sa mga hindi magagandang salita nang walang pahintulot niya. Makalipas ang higit 15 minutos na pagninilay-nilay, tila nagising na lang siya sa ulirat nang marinig ang pagkatok sa pinto. Pagkatapos noon ay pumasok na ng kusa si Milya. Nang makita niya ang dalaga, ay nabuhay na naman bigla ang espiritu ng kahalayang namamayani sa kanyang katauhan. Napapangisi niyang hinatak ang dalaga papunta sa kama at saka isinigawa ang plano. Nagmamakaawa na ng husto si Milya pero patuloy pa rin siya sa ginagawang kalupitan hanggang sa mairaos niya nga ang matinding tawag ng laman. Kinabukasan ay nagulat ang lahat ng nasa mansyon sapagkat natagpuan na lang ng walang buhay si Milya sa sariling silid niya. Puno ng nangingitim na mga pasa ang katawan ng dalaga. At ang masaklap pa rito ay ipinasunog ni Siegfried ang katawan para wala nang makaalam pa sa kanyang ginawa. Hindi naman lubos mapaniwalaan ni Mang Benito kung paano yun nagawa ng binatang alkalde. Kaya sinubukan niya pa rin yung kausapin. Natakot na rin kasi ang mga nasa mansyon na baka sila naman ang isunod kapag nagpatuloy pa ang ganitong gawain. Alam kong wala akong karapatan na magsalita o magtanong o magpaalala sa iyo. Isa lang akong hamak na kasambahay katulad ni Milya na ipinasunog mo ang katawan. Pero ano pumasok sa kokote mo, senyor? Bakit mo ginawa yon? Dahil ako ang alkalde sa bayan na to. Kahit anong gawin ko at iutos ko, walang pwedeng humadlang, Mang Benito. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo ngayon, ha? Kalabisan na ng kapangyarihan tong ginagawa mo, senyor. Hindi na malulugod ang mga magulang. Wag na wag mong babanggitin ang mga magulang ko! At sino ka para pagsalitan ako ng ganyan? Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, Mang Benito. Nakalimutan mo na yata na bukod sa amo mo ako, pinunong bayan ang kausap mo. Susunugin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo kay Milya? Dahil sa mga sinabing yun na matandang Ginoo, ay tila nagising sa sariling kahibangan si Siegfried. Para siyang nabuhusan ng mainit na tubig at biglang natauhan. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, senyor. Habang maaga pa, baliin mo na ang sungay mo dahil kung hindi, baka dumating ang oras na ikaw mismo ang matuhog ng sarili mong kapalaluan. Hindi na nagawang makaimik ng mayor dahil lumabas na ng silid si Mang Benito. Napaupo na lang siya sa kama at napaisip sa kanyang nagawa habang pinipiga ang buhok. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Sinubukan naman ni Siegfried na kontrolin ang sarili. Hindi na siya nagpapadala sa masamang udyok ng kung anong nilalang sa kanyang isip. Umiwas na rin siya kay Dominador at itinama ang ilan niyang pagkakamali. Subalit may mga pagkakataon talaga na sinusubok ang kanyang pasensya. Tulad ngayon sa pangunguna ni Doña Inolva ay may mga taong nag-aklas habang sinisimulan ng gawin ang proyekto ng ospital sa dating sakahan. Ipinatayo ang ospital para rin sa benepisyo ng mga mamamayan sa Alimangaw. Subalit inuudyukan ni Doña Inolva ang ilang tao na dating nakatira roon para mag-aklas. Pinaniniwala kasi ng ginang na may katiwalian sa pagpapatayo ng nasabing pasilidad. Dahil tuloy sa galit ay hindi na naman napigil ang binatang alkalde na lumapit kay Dominador na naghihintay lang sa kanya palagi. Ang akala ko ba wala ka ng balak na magpunta rito? Hindi ba't binantaan mo pa ako nung nakaraang linggo na umalis na sa Alimangaw? Mukhang nag-iba yata ang ihip ng hangin ngayon. Ang dami pang sinasabi. Kailangan na mabura sa landas ko ang matandang babae na yon. Pinagbigyan ko na siya nung una. Pero sumusobra na talaga siya. Ayaw niya talaga akong tantanan. Sigurado ka na ba dyan? Baka mamaya ako na naman ang sisihin mo. Ibigay mo na ang lahat ng gusto ko para matapos na to. Oh, masyado ka namang atat. Halika, sumunod ka sa loob ng barong-barong ko.
Katulad ng mga nakalipas na gawain ay inulit na naman nga nila ang pag-uorasyon. Pagkatapos noon ay umuwing maluwag ang kalooban ng binatang alkalde na tila hindi nakukonsensya. Dahil doon ay muli na namang nagising ang masamang espiritu ng kahalayang namamayani sa kanyang katauhan dahil sa ritual. Makalipas lang ang isang linggo, ay nabalitaan na lang ng mga alimanggenyo na patay na si Doña Inolva. Masasabing hindi ordinaryo ang pagkamatay ng ginang sapagkat kalunos-lunos ang sinapit nito. Lasog-lasog ang katawan dahil sa nahulog siya sa ikatlong palapag ng kanilang mansyon. Pero may tinitingnan pang ibang anggulo ang mga kapulisan sapagkat may mga malalaking kalmot pa yon sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinatotohanan nga to ng isang kasambahay na mga lapida. Ang binatang nagngangalang Orly, ayon sa kanya, ay sinalakay mismo si Doña Inolva ng alaga nilang tigre, na siyang dahilan kung bakit yun nahulog. Palagi naman daw pinakakawala ng nasabing hayop at maamo to kahit kanino. Subalit iba nung gabing yon, dahil parang sinaniban ng masamang espiritu ang tigre. Namumula mga mata nitong nanlilisik, naglalaway at galit na galit. Ang tanging katakataka pa, ayon sa kwento ni Orly, ay tanging si Doña Inolva lang ang inatake ng tigre. Nang malaman naman ni Siegfried ang tungkol sa nangyari, ay napahalakak na lang siya na parang isang demonyo. Sinundan pa yun ng maraming swerte dahil tumigil na rin ang mga pagpoprotesta laban sa pagpapatayo ng ospital sa dating sakahan. Bilang kapalit sa mga kahilingan ng binatang alkalde, ay patuloy siyang ginamit ng masamang espiritu na lumulukob sa kanyang pagkatao. Nagpatuloy ang kahalayan niya, at habang tumatagal ay mas lalong lumalala kahit na anong gawin niya ay hindi pa rin siya makontento. Sa dami ng mga babaeng nadaungan ng kanyang katawan, ay hindi pa rin mapuna ng makisig na lalaki ang kasapatang hinahanap na makamundo niyang laman na hayok sa pagnanasa. Nagpatuloy siya sa ganoong gawain kaya nagpatuloy rin ng mga kababaihang nasasaktan at namamatay ng walang kamalayan ang mga taga-Alimanggaw. Mas lalo tuloy nag-alala si Mang Benito para kay Siegfried sapagkat hindi na maganda ang ginagawa nun. May pangilan-ilan na rin kasi mga tao, lalo na sa loob ng mansyon, ang nagkakalat ng balita patungkol sa kabuktutan ng binatang alkalde. Lumipas pa ang mga araw. Malapit na ang araw ng pista ng Alimango. Kapag ganoon ay halos gabi-gabing nagkakaroon ng kasiyahan sa mismong plaza sa tapat ng munisipyo. Naging tradisyon na ang pagbibigay kasiyahan sa nasabing bayan sa paniniwala ng tao na pagpapalain sila ng karagatan kapag ginawa ang pasasalamat na yon. 4:00 ng hapon ay nakahanda na ang mga tao para tunghayan ng parada. Tanghaling tapat subalit ramdam na ang lamig sa probinsya sapagkat nalalapit na rin kasi ang taglamig. Nagtipon ng lahat sa isang mataas na bulwagan upang ganapin ang kasiyahan. Magandang hapon sa inyong lahat, mga Alimanggenyo! Handa na ba ang lahat para sa kasiyahan sa ating bayan? Nagtilian ng mga tao, lalong higit ang mga kababaihan na makita si Siegfried. Tulad pa rin ng dati ay mistulang santo na sinasamba ang tingin sa kanya ng mga mamamayan. Hindi lang dahil sa taglay na impluwensya o karisma niya, kundi dahil na rin sa hiling niya gamit ang itim na kapangyarihan. Maraming salamat sapagkat pinagsama-sama tayo ulit sa kasiyahang to. Malungkot man dahil wala na ang aking ama, ang dating alkalde ng Alimanggaw. Pero ipagpapatuloy ko ang mga nasimulan niya at mas lalo pang pagagandahin ang ating lugar. Pagkatapos ng mahaba-haba niyang salaysay, ay pumwesto siya sa pinakamataas na upuan na nasa tapat ng bulwagan upang doon tunghayan ang mga magaganap mamaya. Katabi niya ang mga konsihal at ilang kilalang tao sa kanilang lugar. Pagkatapos ng parada ay nagkaroon na nga ng ilang mga pagtatanghal at kasiyahan. May mga batang nag-alay ng tula para sa buong bayan na sinundan ng isa pang tula patungkol sa kasaysayan ng pista ng mga Alimango.
May mga serkero rin na nagtatanghal at nagpapasaya sa alkalde at mga manunood. May umawit ng pasasalamat sa Diyos. May nagsagawa ng dula patungkol sa buhay ng mga Bustamante na sinasabing isa sa pundasyon ng kanilang bayan at sa huli ay may isang babae ang nagsayaw. Siya si Aliyah, edad 30 na biniyayaan ng angking husay sa pagsasayaw. Kilala siya sa bayan dahil sa talentong taglay at madalas siyang maihalintulad ng marami sa isang santa dahil sa kanyang kagandahan. Nagsimulang tumipa ng instrumento ang mga manunugtog at habang sinasabayan ni Aliyah sa pagkampay ng mga paa at kamay ang tugtugin ay lubos na nahuhumaling ang maraming manunood kabilang na rin ang binatang alkalde. At isang masigabong palakpakan ng natanggap ng babae matapos siyang magsayaw. Hindi naman maialis ni Mayor Siegfried ang tingin kay Aliyah. Lubha siyang nadala sa husay at kagandahan noon. Ilang saglit pa, pagkagat ng dilim ay kagad na sinindihan ang fireworks na lalong nagpaganda at nagpasaya sa gabi ng pagdiriwang. Talaga namang nasulit ng mga tao ang kasiyahan. Subalit lingid sa kanilang lahat ay nasa ilalim na sila ng pamumuno ng alkaldeng nabulag na sa kapangyarihan. Nang lumalim na ang gabi, pauwi na si Aliyah sa kanyang bahay nang harangin siya ng ilang tauhan ni Siegfried. Nung una hindi pinansin ng babae ang mga yon sapagkat alam niyang tauhan to ng kanilang alkalde. Pero nang mapagtanto niyang siya ang pakay ng mga yon ay kaagad siyang naalarma. Ano pong kailangan niyo sa akin? Mawalang galang na sana. Makikiraan at kailangan ko na pong umuwi sa bahay. Hindi na nakaalma pa ang babae matapos siyang bitbitin ng isang lalaki. Pinilit niya pang pumiglas pero pinaamoy na siya ng pampatulog. Pagpasok sa loob ng sasakyan ay ang huli niyang nakita bago tuluyang mawalan ng malay ay ang alkalde. Huwag ka mag-alala, magiging ayos lang ang lahat dahil simula ngayon ay ako na makakasama mo. Sige na, matulog ka na lang ng mahimbing dyan. Simula nga ng gabing yon ay hindi na nakabalik pa si Aliyah sa kanyang bahay, sapagkat tuluyan na siyang inangkin ni Siegfried. Wala namang nagawa ang babae sapagkat natatakot siyang baka may gawing masama ang alkalde sa kanya. Ano na naman ba itong ginawa mo? Anong plano mo sa babaeng yon, senyor? Iuwi mo na siya sa kanila. Parang awa mo na. Ako na nakikiusap sa iyo, senyor. Kailangan ko pa bang lumuhod sa harapan mo para lang mambinito? Dahil sa palagi kang nakikialam sa mga gusto kong gawin. Panahon na siguro para magretiro ka na. Huwag ka mag-alala dahil hindi kita paalisin dito sa mansyon. Alam ko naman na wala ka ng ibang pamilya na matutuluyan. Simula lang sa oras na ito ay hindi ka nakabilang sa mga katiwala ko. Malaya ka nang gawin ang kahit anong gusto mong gawin dito sa mansyon. Maliban na lang ang pakikialam sa akin. Dahil sa oras na gawin mo yon, hindi ko na alam kung anong pwede kong gawin sa'yo. Wala nang nagawa ang matandang Ginoo dahil alam niyang gagawin talaga ni Siegfried ang mga sinasabi nito, lalo na ngayong tila ibang tao na siya at nagpasakop na sa kasamaan. Mabilis na nagdaan ang araw, linggo at buwan. 3 buwan ang lumipas ay mas lalong naging masagana ang bayan, pero mas lalo ring lumalala ang pagkahayok ni Siegfried sa kapangyarihan. Lahat ng sumusuway sa kanyang kagustuhan ay pinatutumban niya kaagad, at dahil doon ay unti-unting nagbagong tingin sa kanya ng mga taga-Alimanggaw. Natatakot lang ang karamihan dahil alam nila ang kanilang kahihinatnan kapag lantaran silang nagpakita ng hindi pagsuporta sa alkalde. Araw ng Biyernes, pinayagan niya si Aliyah na umuwi sa kanilang bahay para ipaalam sa pamilya nito ang isang mahalagang bagay. Pag-uwi ng bahay, sa malayo pa lang ay dinambanan ni Aliyah ang matipunong lalaki na mangiyak-ngiyak matapos siyang makita. Ang lalaking yon ay si Amon, na siyang asawa ni Aliyah at totoong minamahal. Napagulgol na lang sila pareho sa bisig ng bawat isa habang naglalabas ng saloobin. Amon, mahal, salamat sa Diyos at buhay ka. Patawad, Aliyah. Mahal,
Hindi kita naipaglaban sa ayop na alkalding yun. Huwag na huwag mong gagawin yon, Amon. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Siguradong ipapapatay ka niya, kaya mas maigi na to. Umalis na tayo sa lugar na to, mahal. Magpakalayo-layo na lang tayo bago pa mangyari yun. Na mapatay ako at mapatay ka niya. Hindi, Amon. Siguradong susundan niya tayo at papatayin ka niya. Mas maigi na yung ganito dahil kahit papano ay may pagkakataon pa rin tayong magkitang dalawa. Makinig ka mabuti sa akin. Kapag nagpatuloy ito, ipapapatay niya pa rin ako sa huli. Kaya bago pa mangyari yun, itatakas na kita. Ikakasal na kami. Tila tumigil ang mundo ni Amon matapos yung marinig. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya dahil sa sinabi ng asawa. Pero pinilit siyang maging matapang kaya napasapak na lang siya sa dingding. Nagpatuloy naman ang babae sa paglalahad habang naiiyak na rin. Alam niyang hindi tayo kasal pero hindi niya alam ang tungkol sa anak natin si Aliana. Natatakot ako na sa oras na malaman niya ang tungkol doon. Baka dalawa na kayong ipapatay niya. Napakasama niyang hayop siya. Sa lahat ng bustamanting naluklok, siya ang pinakahalangang kaluluwa. Hayop talaga siya. Demonyo siya. Natigilan sa pag-iyak ang babae at tiningnan ang nanlulumong mata ni Amon. Pagkatapos ay hinimas niya yon simula sa noo papunta sa mapulang pisngi hanggang sa malarosas na labi. Pinunasan niya ang luha na dumako sa matangos nitong ilong at matagal pang minasdan ang kabuuan ng maamo nitong mukha. Pagkalaon ay yumakap ng maigpit si Alia upang ipadama ang labis na pagmamahal sa asawa. Sa isip niya ay ito na marahil ang huling yakap na mangyayari sa kanilang dalawa. Bumawi naman si Amon sapagkat labis itong nangulila sa bisig ng babae. Tandaan mo ito, Amon. Mahal ko kayo. Kayo ng anak natin. Kayo lang ang laman ng nasa puso ko. Hindi yun magbabago. Patawad talaga pero ito na yata ang uling pakikita natin. Ikaw nang bahala magpaliwanag kay Alia. Pakiusap naman, Alia. Huwag mo kaming iwan ng anak natin. Lumayo na tayo sa lugar na to. Magsimula tayo ng panibagong buhay sa palayo. Alia, huwag mo kaming iiwanan. Huwag mo kong iiwanan. Sa tindi ng galit ay makakasunod na suntok ang ipinaunday ni Amon sa dingding habang nakayakap ang isang braso sa kasintahan. Sa paraang yon, hindi man sapat kahit papaano ay maiibsa ng kirot ng puso sa pag-alis ng kanyang minamahal. Nahinto lang sila nang makita ang 10 taong gulang na anak nilang si Alia. Nagising kasi ang batang babae dahil sa iyakan. Niyakap na lang ng mag-asawa ang kanilang anak habang pinagsasaluhan ng pigating inilukob sa kanila ng tadhana. Ilang saglit pa ay nagpaalam na si Alia dahil narinig na niya ang pagbusina ng sasakyan kung saan naroroon si Mayor Siegfried. Galit na galit lang na pinagmasdan ni Amon ng nasabing sasakyan habang napapakuyom ng mga kamao. Sumapit ang linggo. Sa mismong kaarawan ng alkalde ay ikinasal nga sila ni Alia. Habang naghihintay ang mga tao, ay abala naman sa pag-aayos sa mga tauhan sa loob ng mansyon. Hindi pa kasi nasisimula ng kasal, ay meron ng kasiyahan sa silid-handaan. Sa gitna ng pagkaabala ng karamihan, walang nakababatid ng tunay na nararamdaman ni Alia. Labag itong lahat sa kanya sapagkat para sa babae ay walang katumbasang tunay na pagmamahal. Hindi to kayang bilhin ng kahit na anong ginto o yaman. Napipilitan man ay umayon na lamang si Alia sa takbo ng mga kaganapan. Alam na rin naman niya na wala na siyang magagawa sapagkat hawak na siya sa liig ng alkalde. Lubos siyang kinasusuklaman ng taong ito na sumira ng kanyang buhay. Pagsapit ng gabi ay natapos na maayos ang kasal. Nagpatuloy naman ang kasiyahan sa mansyon. Nakabalik na sa silid si Alia at magpapahinga na sana sa kanyang higaan nang biglang dumating si Siegfried. Namumula mukha nito dahil sa tama ng alak.
Ikinandado ng alkalde ang pinto ng silid at marahang lumapit sa bagong asawa habang pa isa-isang tinatanggal ang damit. Kumusta ang maganda kong asawa? Bayakan mo ako at balik. Halika dito, tulungan mo ako magtanggal nitong mga damit ko. Napalunok si Aliyah sa kaba nang makita ang bagong asawa, lalo na noong may kunin itong bagay sa isang malaking kahon na nakadikit mismo sa unahan ng higaan. Alam na niya kung ano ang mga magaganap. Magsisimula na naman yung lapastanganin siya. Ano bang iniintay mo, ha? Bilisan mo na at magubad ka na rin. Teka lang. Ano ba? Ang bagal-bagal! Umalis si Aliyah sa higaan at mabagal na tinanggal ang tumatakip sa kanyang katawan. Balot man ng takot ay pinilit niya ang sarili na gawin ang anumang ipag-uutos ng bagong kabiyak. Hinubad niya ang damit noon hanggang makita ang kabuuan. Tumambad sa paningin ni Siegfried ang makinis na balat ng asawa. Kaya lamang ay marami na mga pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ng babae. Masayang pinagmamasdan ng alkalde ng kalaswaan ang hubad na katawan ng kanyang bagong asawa. Ilang saglit pa ay hinagupit niya ito ng isang palo sa hita. Aray! Tama na, Sig. Anong aray? Anong tama na? Di ba, sinabi ko na walang aray-aray at walang tama-tama na? Hinagupit na naman niya ang babae na napapikit na lang habang nananatili sa kinatatayuan. Tila ba nasanay na to sa ganitong proseso dahil madalas na maranasan mula sa alkalde. Sa sobrang tuwa ay makailang beses pang hinagupit ng walang awang lalaki ang kanyang asawa hanggang sa magduguna ang ibang latay na yon sa katawan. Maya-maya pa ay binitiwan na ni Siegfried ang hawak na latigo at pagkatapos ay hinawakan niya sa ulo ang asawa saka isinagawa ang matinding kababuyan. Ilang ulit na nakaranas sa matinding karahasan si Aliyah na umiyak na lang ng umiyak dahil alam niyang wala siyang magagawa pa. Isang linggo ang nagdaan. Ang katahimikan ng bayan ay nabulabog dahil sa mga ilang pag-aaklas. Dumami na kasi ang mga nakarinig ng masamang balita at nagpapatotoo sa ginagawang hindi maganda ng alkalde. At para mapigilan na naman ang mga ito, ay muli na naman niyang tinungo ang kinaroroonan ni Dominador na nakangiti lang habang nakatingin sa kanya. Aba, at napadalaw na naman pala ang butihing alkalde ng Alimango Himalaya at naalala mo ako ngayon. Matagal din bago ka nagpakita ulit dito Malamang, meron ka na namang kailangan. Kailangan ko malaman kung sinong nagpapakalat ng masamang balita tungkol sa akin. Hindi mo ba kayang ipahanap sa mga tauhan mo? Mahirap nang magtiwala ngayon dahil marami nang nananabutahe sa akin. Nahihirapan ka nang magtiwala ngayon? Dati ka nang walang tiwala sa mga tao, Siegfried. Anong tinawag mo sa akin? Nakalimutan mo yatang alkalde mo ko, Dominador. Gusto mo bang pati ikaw Kapag pinatay mo ko, sino na lang ang tutulong sa iyo na maabot ang pangarap mo para sa bayang ito? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka na mukhang kagalang-galang na alkalde. Mukha ka na lang ordinaryong tao, Siegfried. Wala nang natatakot sa kapangyarihan mo, kaya kung ako sa'yo ay umaksyon ka na. Mga walang niya sila. Ginagawa ko naman ang lahat para manatiling maganda ang bayan natin. Tapos kakalabanin nila ako, mga hayop sila. Kapag nalaman ko kung sino-sino sila, humanda sila. Dahil ako mismo ang papatay sa kanila. Kailangan mo pa ng maraming sakripisyo para mas mapagbigyan ka. Sa huli ay naudyokan na naman ang alkalde ng tusong mangkukulam na mahilig mambuyo para mabitag sa kanyang patibong. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Siegfried sa mansyon ay naabutan niya ang pag-uusap ng pasikreto ni Mang Benito at Aliyah. Kaya pasimple siyang nakinig sa dalawa. Makinig kang mabuti, Aliyah. Habang hindi ka pa napapatay ng senyor, umalis ka na rito. Mamayang gabi, tutulungan kita makalabas ng mansyon. May alam akong sikretong daan. Totoo po ba yan, Mang Benito? Paano kapag nalaman to ni Siegfried? Baka kayo naman po mapano.
Matanda na ako at mahabang panahon na akong nabuhay. Sapat na yon. Ikaw, maaari ka pang makapagsimula sa ibang lugar. Kaya bibigyan din kita ng pera at gamitin mo yon para makapagsimula kayo ni Amon at ng anak ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Siegfried nang malaman niyang ang tungkol sa anak ng kanyang asawa. Habang nakikinig ay napapakuyom siya ng mga kamao at napapakagat ng labi dahil sa galit. Pinipigilan niya ang sarili na gumawa kagad ng aksyon dahil gusto niya pang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Alam kong mahirap na paniwalaan tong sasabihin ko. Pero noon naman, bago maging alkalde si Senyor, katulad niya rin ng mga magulang niya na totoong merong malasakit sa mga tao. Ngayon, dahil sa pagkabulag niya sa kapangyarihan, nagawa na yata niyang isanla ang kaluluwa niya sa demonyo sa tulong ng walang hiyang mangkukulam na si Dominador na yon. Mamayang gabi, sabay tayong umalis dito pero ikaw, magtungo ka kagad sa asawa mo at sa anak mo. Kayo po, saan po kayo pupunta? Bakit di na lang po kayo sumama sa akin? Meron pa akong dapat tapusin. Dapat dati ko pang ginawa yon, nung hindi pa nasisilo si Senyor ng mangkukulam na yon. Ako mismo ang papatay sa hayop na yon para matigil na ang lahat ng kabuktutang ginagawa ng naiwang Bustamante dito sa bayan ng Alimangaw. Paano pong di kayo magtagumpay? Kailangan ko magtagumpay. Ay sige na, pumunta ka na sa kwarto ng mag-asawa dahil malamang parating na ang alkalde. Makita tayo mamayang 12:00 sa hardin. Wala ka nang dadalhin na kahit na ano para hindi mahalata ng asawa mo na tatakas ka na rito. Lalong nagngit-ngit sa galit si Siegfried nang marinig yun. Habang napapakuyom at napapakagat ng labi ay napasigaw na lang siya sa isipan. Balagya ka, matanda ka. Tama nga sinabi ni Dominador na traidor ka. Tingnan natin mamaya. Nagtungo na kaagad siya sa kwarto at nagkunwaring walang alam sa mga nangyayari. Lumipas ang mahabang oras, pagsapit ang 12:00 ng hating gabi, ay isinagawa na nga ni Mang Benito at Alia ang plano. Tumaka sila sa mansyon gamit ang sikretong lagusan na ang pinagkakatiwala ang pamilya lang ng Bustamante ang nakakaalam. Bago makarating sa mismong bayan, ay naghiwalay na sila ng landas. Si Alia ay tinungo na ang kanyang asawa, pero si Mang Benito ay magpupunta pa sa kinaroroonan ni Dominador. Pero bago pa makarating doon ng Ginoo, ay hinarang na siya ng isang sasakyan. Ganun na lang ang gulat niya nang makitang si Siegfried na nakangisi pero kitang-kita sa mga mata ang matinding galit. Nagulat ba kita, Mang Benito? Anong ibig mong sabihin, Senyor? At talagang nagmamangmaangan ka pa, ha? Ang kapal ng mukha mong traidor ka. Dapat talaga noon pa pinatalsik na kita sa mansyon kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo sa akin. Nalulukot ako para sa iyo, Senyor. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad sa mga magulang mo dahil hindi kita nagabayan ng maigi. Nabigo ako sa pangako ko sa kanila. Huwag mo na silang idamay dito, traidor ka! Pagkatapos noon, ay sumenya siya sa mga tauhan na kaagad namang pinagbababarilang matandang lalaki na walang kalaban-laban. Nang makitang wala ng buhay si Mang Benito, ay tinalikuran na lang kaagad niya ito at sumakay na ng kotse papunta naman sa kinaroroonan ni Alia. Naabutan niya pa ang dalawa na nag-uusap sa labas ng bahay, kaya hindi na muna siya nagpakita at hinayaan na lamang ang mga to na mag-usap. Amon, mahal, umalis na tayo rito. Tinulungan ako ni Mang Benito na makatakas sa mansyon. Umalis na tayo rito habang may oras pa. Sige mahal, mag-aanda na ako. Gisingin mo na si Aliana. Bago sila pumasok sa loob ng bahay, ay nagyakapan muna sila ng maigpit at naghalikan. Damang-dama nila ang tamis ng tunay na pagmamahal ng bawat isa. Nang tumanggal sila sa pagkakayakap, ay nagulat si Alia nang mula sa mga labi ni Among ay marahang tumulo ang dugo. Amon, ano nangyari? Bakit nagdudugo ang bibig mo? Hindi na niya natapos ang pagsasalita, sapagkat tila napayakap ulit sa kanya si Amon at napaluhod pa. Inalalaya naman niya kaagad to at doon na rin niya nakita sa likuran si Siegfried kasama ang ilang mga tauhan. May hawak yung baril na halatang kapuputok pa lang dahil sa usok. May
May tama ako ng baril sa likod. Amon! Diyos ko po! Anong ginawa mo sa kay Amon, Siegfried? Ngumingi silang ang alkalde habang papalapit. Napaupo naman sina Amon at Aliyah habang pinagmamasdan ng mga kalabang papalapit. Akala mo siguro hindi ko malalaman ng tungkol sa pagtakas mo, ano? Narinig ko kayo ni Mang Benito kagabi na nag-uusap. Walang yang traidor na matandang yon. Anong ginawa mo kay Mang Benito? Ano pa bang ginagawa sa mga traidor na wala ng silbi? Di pinapatay. Katulad ng gagawin ko dyan sa lalaking tinatawag-tawag mong mahal. Siegfried, pakiusap, maawa ka. Wala kasalanan si Amon dito. Huwag mo siyang papatayin. Wala talaga siyang kasalanan dahil ikaw ang merong pagkakasala sa akin. At para magtanda ka at hindi na umulit sa kasalanan mo, siya ang magiging kabayaran. Pagkatapos sabihin ng mga yon, ay magkakasunod na binaril ni Siegfried sa hita si Amon na nag-uumiyaw sa sakit. Napangisi lang ang alkalde na tila natutuwa sa nakikitang dugong dumadaloy. Tama na! Para mo nang awa, Siegfried. Susundin ko na lahat ng gusto mo. Hindi na ako tatakas. Magiging mabait na akong asawa. Kahit anong sabihin mo't gawin sa akin, hindi na ako magrereklamo. Parang awa mo na. Huwag si Amon. Dahil sa mga sinabing yun ng babae ay tila mas lalong nainis ang alkalde, kaya lumapit to sa isang tauhan na may dalang patalim na katana at saka to kinuha. Pagkadaka ay mabilis siyang lumapit kay Amon na nagpupumilit tumayo kahit hindi maganda ang kalagayan. Nang makita si Siegfried na determinado ang lalaki, ay mas lalo siyang nainis kaya naman hindi na siya nag-aksaya ng oras. Walang kabog-abog niyang pinugot ang ulo ni Amon. Hindi nakagalaw si Aliyah matapos ang nasaksihan. Natauhan lamang siya nang marinig ang sabay na paglagpak sa lupa ng ulo at katawan ni Amon. Halos madurog ang puso niya matapos makita ang natamo ng pinakamamahal niyang lalaki. Amon! Hindi! Napakahayop mo, Siegfried! Patakbo siyang lumapit sa walang buhay na si Amon, subalit pinigil siya ng alkalde na patawa-tawa lang. Pagkatapos noon ay hinatak pa ni Siegfried si Aliyah sa ulo at itinapat sa walang buhay na si Amon, saka nito pinagtututusok ang pugot na ulo habang umingisi. Ganyan ang mangyayari sa mga taong humahadlang sa akin. Demonyo ka talaga! Kampon ka ng katiliman! Masunog sana ang kaluluwa mo sa impyernong hayop ka! Matagal ko nang sinanla ang kaluluwa ko sa demonyo. Sa galit ni Aliyah ay kumawala itong pilit at pagkatapos ay agarang kinuha ang baril na nakasukbit sa tagiliran ng isang tauhan. Nang makuha ang sandata ay mabilis niyang inatake si Siegfried at sa gulat niyon sa mga pangyayari ay biglang naitusok sa puso ni Aliyah ang katanang hawak na tumagos hanggang likuran. Hindi rin makapaniwalang alkalde sa kanyang nagawa. Natulala rin ang lahat lalo na nang walang buhay ng mandusay si Aliyah sa lupa. Bumubulwak ang dugo nun sa bibig at dilat ang mga matang nawalan ng buhay. Anong nangyari? Aliyah! Hindi! Nabitiwan niya ang katana at saka nilapitan si Aliyah na wala ng buhay. Gumising ka, Aliyah! Gumising ka! Ano ba itong nagawa ko? Laking pagsisisi niya sa nagawa. Niyakap niya si Aliyah at hinawi ang buhok nito habang iniiyakan at patuloy sa paghingi ng tawad. Sa lahat kasi ng mga babaeng nakadaupang palad niya, ay dito lamang siya nakadama ng kasapatan sa tuwing magsisiping sila. At habang nagkakagulo, ay bigla namang lumabas ang batang babaeng si Aliana sa kanilang bahay. Nang makita niya ang mga magulang na patay na, ay umiyak siya ng umiyak sa takot. Kasama ang batang babae ay nagtungo nga kaagad si Siegfried sa bahay ni Dominador at tumingin ng tulong. Subalit isang malakas na halakak lang ang isinukli ng tusong mangkukulam. Walang yaka! Huwag mo akong tawanan! Kailangan kong buhayin ang asawa ko! Gumawa ka ng paraan! Wala kang kwentang mangkukulam! Kahit anong gawin natin, hindi na siya mabubuhay pa, no? Hayaan mo na ang mga patay sa mundo ng mga patay. Yan ang konsekwensya mo dito sa lupa habang nabubuhay ka.
Lahat ng mga taong minamahal mo ay kukunin sa iyo ng mundo dahil hindi ka karapat dapat mahalin. Isa lang ang magmamay-ari ng kaluluwa mo, kundi ang kadiliman. Kaya maganda ka na pagdating mo sa kabilang buhay. Wala kang silbi. Wala kang kwenta mangkukulam. Ginamit mo lang ang dugo ko para mas mapalakas mo ang kapangyarihan mo. Hayop ka! Demonyo ka! Ako ba talaga ang walang silbi? Walang kwenta at manggagamit? Hindi yata. Baka naman ang sarili mo ang tinutukoy mo. Mahal kong alkalde, ha? Tingnan mo nga sarili mo ngayon, oh. Nakakaawa ka. Nabulag ka ng kapangyarihan na inakala mong dadalhin ka sa rurok ng tagumpay. Ni hindi mo nga kayang mapasunod ang mga tao o ang buhayin ng mahal mo, eh. Nakakaawa ka. Pero mas lalo ka pang nakakaawa kapag nasa impyerno ka na. Siguradong pagpepiestahan ng mga demonyo ang katawan mo. At paulit-ulit kang makakaranas ng matinding paghihirap na hindi mo naranasan dito sa lupa. Magpakasama ka na ngayon, Mayor Siegfried, dahil sa mga darating na panahon, aanihin mo ang lahat ng yan. Dahil sa tindi ng galit ay pinagbababaril ni Siegfried ng maraming beses si Dominador hanggang sa maubos ang bala ng baril. Humandusay ang kukulam sa sahig at pagkatapos noon ay sinunog na ng alkalde ang buong bahay nito hanggang sa matupok na yon ng apoy. Kinupkop na rin niya si Aliana, ang nag-iisang anak ni Alia. At makalipas nga ang 10 taon, sa 20 kaarawan mismo ng dalaga ay pinakasalan nito ni Siegfried na nanatiling alkalde sa bayan ng Alimangaw. Katulad pa rin noon, sakim pa rin siya at bulag sa kapangyarihan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nabalitaan na lang na patay na ang mayor dahil sa hindi niya alam, lihim pa lang nagplano si Aliana na maipagiganti ang kanyang mga magulang. Sa buhay talaga, may kasabihan, kung ano ang iyong tinanim, ay yun rin ang iyong aanihin. Kasamaan ang iyong tinanim, kasamaan rin at paghihiganti ang iyong mararanasan. Kaya sana maging maayos tayo sa ating kapwa. Wakas!